Josue, Kapitulo 11. Tinalo ni Josue si Jabin at ang mga kasama nito. Nang mabalitaan ni Jabin, hari ng Hazor, ang ganitong mga pangyayari, nagpasabi siya kay Jobab, hari ng Madon, at sa mga hari ng Simron at Aksaf. Pinabalitaan din niya ang mga hari sa kaburulan sa dakong hilaga sa kapatagan ng Jordan, sa timog ng lawa ng Sineret, at sa mga kapatagan hanggang sa baybayin ng Dor sa gawing kanluran. Nagpasabi rin siya sa mga Kananeo sa magkabilang panig ng ilog Jordan, sa mga Amoreo, Hiteo at Perezeo. Nagpadala rin siya ng mensahe sa mga Jebuseo na naninirahan sa kaburulan at sa mga Hivita na naninirahan sa paanan ng bundok Hermon, sa lupain ng Mispa. Dumating lahat ng mga haring iyon kasama ang kanilang mga sandatahang lakas. Halos sindami ng buhangin sa tabing dagat ang bilang ng kanilang hukbo. Napakarami rin ng kanilang mga kabayo at mga karwaheng pandigma. Nagkaisa ang mga haring iyon na pag-isahin ang kanilang mga pwersa at sama-sama silang nagkampo sa may batisa ng Merom upang salakayin ang Israel. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Asahan mo, bukas sa ganito ring oras, lilipurin ko silang lahat para sa Israel. Lalagutan ninyo ng litid upang mapilay ang kanilang mga hayop at susunugin ang kanilang mga karwahe. Kaya't sila'y biglang sinalakay ni Josue at ng kanyang mga kawal sa may batis ng Merom. Pinagtagumpay ni Yahweh ang mga Israelita, hinabol nila ang mga kaaway hanggang sa dakilang Sidon at sa Misrephoth Maim sa gawing hilaga at hanggang sa libis ng Mispa sa gawing silangan. Nagpatuloy ang labanan hanggang walang natirang buhay sa mga kaaway. Ginawa sa kanila ni Josue ang utos ni Yahweh. Pinilayan niya ang mga kabayo at sinunog ang kanilang mga karwahe. Pagkatapos bumalik si Josue, sinakop ang Hazor at pinatay ang hari roon. Nang panahong iyon, ang Hazor ang kinikilalang pinakamakapangyarihang lungsod sa mga karyang iyon. Sinunog ng mga Israelita ang lungsod at pinatay ang lahat ng taga roon, walang itinira ni isa man. Natalo ni Josue ang lahat ng mga haring iyon at sinakop ang kanilang mga lungsod. Pinatay niyang lahat ang mga tao roon, gaya ng inutos ni Moises na lingkod ni Yahweh. Maliban sa Hazor na sinunog ni Josue, hindi sinunog ng mga Israelita ang mga lungsod na nasa burol. Sinamsam ng mga Israelita ang kanilang mahalagang kagamitan at mga baka. Ngunit pinatay nila ang mga tao roon at walang itinirang buhay. Ito ang utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises at ibinigay naman ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Sinakop ni Josue ang buong lupain. Sinakop nga ni Josue ang buong lupain iyon, ang kaburulan at ang mga nasa paanan ng bundok na nasa hilaga at timog, ang buong saklaw ng Goshen, at ang tuyong bahagi sa katimugan nito, pati ang kapatagan ng Jordan. Buhat sa bundok Halak, paahon sa Seir hanggang sa Baal, Gad, sa kapatagan ng Lebanon sa may paanan ng bundok Hermon ay nasakop lahat ni Josue at pinatay ang kanilang mga hari. Matagal ding dinigma ni Josue ang mga bansang ito. Walang nakipagkasundo sa Israel kundi mga Hivita na naninirahan sa Gibeon. Ipinahintulot ni Yahweh na mahigpit silang makipaglaban sa mga Israelita upang walang awa silang lipuling lahat at matupok ang kanilang mga lungsod ayon sa sinabi ni Yahweh kay Moises. Nang panahon ding iyon, sinalakay ni Josue ang lahat ng mga higante at tinatawag na mga Anaseo sa kaburulan ng Hebron, Debir, Anab at sa lahat ng kaburulan ng Juda at Israel.
Sila'y nilipol niya, kaya't walang natirang Anaseo sa lupain ng Israel. Sa Gaza, sa Gat at sa Asdod lamang may natirang ilan. Sinakop nga ni Joshua ang buong lupain iyon tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, at ipinamahagi sa bawat lipi ng Israel upang paghati-hatian ng lahat ng bumubuo ng bawat lipi. Pagkatapos nito, namuhay na ng mapayapa ang mga Israelita sa lupain iyon. Joshua, Kapitulo 12. Ang mga haring natalo ng mga Israelita. Nasakop ng mga Israelita ang lupain sa silangan ng Ilog Jordan, buhat sa Ilog Arnon hanggang sa bundok ng Hermon, at nalupig nila ang mga hari roon. Ang unay si Sihon, ang hari ng mga Amoreo na naninirahan sa Hesbon. Sakop niya buhat sa bayan ng Aroer sa Ilog Arnon, pati ang kalahati ng libis nito hanggang sa batis ng Jabok, sa may hangganan ng mga Amonita. Sa makatuwid, sakop niya ang kalahati ng Gilead, gayon din ang Araba sa gawing silangan ng Jordan, buhat sa gilid ng lawa ng Sineret patungo sa Bet Jesimot sa gawing silangan, hanggang sa dagat na patay, tuloy sa paanan ng bundok ng Pisga papuntang timog. Nalupig din nila si Haring Og ng Bashan, isa sa ilang natira sa lahi ng mga higante. Nanirahan ng haring ito sa Astaroth at sa Edrei. Sakop niya ang kabundukan ng Hermon, ang Saleka, ang buong Bashan, hanggang sa lupain ng mga Jesureo at mga Makateo. Kasama pa rin ng nasasakupan niya ang kalahati ng Gilead. Karatig na lupain ng ni Sihon sa hari ng Hesbon. Ang dalawang ito'y nilupig ng mga Israelita sa pamumuno ni Moises. Ibinigay ni Moises na lingkod ni Yahweh ang mga lupain nila sa lipi ni Ruben, ni Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Ang mga haring natalo ni Joshua. Sa pamumuno ni Joshua, tinalo ng mga Israelita ang mga hari sa kanluran ng Ilog Jordan, buhat sa Baal-Gad sa kapatagan ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak sa pag-ahon ng bundok Seir. Ang kanilang mga lupain pinaghati-hati ni Joshua sa mga lipi ng Israel upang maging pag-aari ng mga ito habang panahon. Saklaw ng mga lupain iyon ang kaburulan, ang mga kapatagan, ang Araba, ang paanan ng mga bundok, ang Ilang at ang Negeb. Doon nanirahan ng mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Ang mga haring tinalo ng Israel sa pamumuno ni Joshua. Ang mga hari ng Jericho at ng Ai na malapit sa Bethel, ang mga hari ng Jerusalem at Hebron, ng Jarmut at ng Lakis, ng Eglon at ng Gezer, ng Debir at ng Geder, ng Horma at ng Arad, ng Libna at ng Adulam, ng Maseda at ng Bethel, ng Tapua at ng Hefer, ng Afek at ng Lasaron, ng Madon at ng Hazor, ng Simon Meron at ng Aksaf, ng Taanak at ng Megiddo, ng Kades at ng Jokneam sa Carmelo, ng Dor sa baybay ng Dor, ang hari ng mga Goyim sa Galilea, at mga hari ng Tirsa. Lahat-lahat ay 31 hari. Joshua Kapitulo 13.
Ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Matandang-matanda na noon si Joshua. Sinabi sa kanya ni Yahweh, matandang-matanda ka na, ngunit malaki pang bahagi ng lupaing ito ang kailangan pang sakupin. Ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop, ang lupain ng mga Filisteo at ang lupain ng mga Jeruseo, buhat sa batis ng Sihor sa tabing silangan ng Ehipto hanggang sa Ekron, ay itinuturing na lupain din na mga Kananeo. Kahit ito'y sakop ng mga haring Filisteo na nakatira sa Gaza, sa Asdod at sa Ashkelon, sa Gat at sa Ekron, ang lupain ng mga Aveo sa dakong timog, at ang lupain ng mga Kananeo buhat sa Mehara na tinitirahan ng mga taga-Sidon hanggang sa Afek, sa may hangganan ng mga Amoreo, ang lupain ng mga Jabalita, at ang buong silangan ng Lebanon, buhat sa Baal-Gad sa paanan ng bundok ng Hermon hanggang sa pagpasok ng Hamat. Kasama rin dito ang lupain ng mga taga-Sidon na ninirahan sa kaburulan ng Lebanon hanggang sa Misrefot Mayim. Pagdating niyo roon, palalayasin kong lahat ang mga naninirahan doon. Hatiin mo sa mga Israelita ang mga lupaing ito ayon sa sinabi ko sa iyo. Pamahagi mo ngayon ang lupaing ito sa 9 na lipi at sa kalahati ng lipi ni Manases. Mga lupaing ibinigay sa mga lipi ni Ruben, Gad at Manases. Ang mga lipi ni Ruben, Gad at ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan na ni Moises ng kanilang lupain sa gawing silangan ng Jordan. Ang saklaw nila ay mula sa Aroer na nasa tabi ng kapatagan ng Arnon at mula sa bayang nasa gitna ng Libis patungo sa Hilaga, kasama ang mga taas na kapatagan ng Medeba hanggang sa Dibon. Saklaw rin ang lahat ng lungsod na sakop ni Haring Sihon ng mga Amoreo na nakatira sa Hesbon, tuloy sa hangganan ng Amon. Sakop pa rin ng Gilead ang lupain ng mga Jeruseo at ng mga Makateo, ang kabundukan ng Hermon at ang buong Bashan hanggang sa Leka. Sakop din ang kaharian ni Og na hari ng Astarot at Edrei. Ang haring ito ang kaisa-isang nalabi sa lahi ng mga higante na tinalo ni Moises at pinalaya sa lupaing iyon. Ngunit hindi pinaalis ng mga Israelita ang mga Jesureo at mga Maakateo. Naninirahan pa ang mga ito sa Israel hanggang ngayon. Ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Sa halip, ang tatanggapin nila ay ang bahaging kukunin sa mga handog ng sambayanan para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, ayon sa sinabi niya kay Moises. Binigyan na ni Moises ng kani-kanilang bahagi sa lupain ang lipi ni Ruben ayon sa kani-kanilang angkan. Sakop nila ang lungsod ng Aroer na nasa gilid ng ilog Arnon, at ang bayang nasa gitna ng Libis at ng mataas na kapatagan sa palibot ng Medeba. Sakop din nila ang Hesbon at ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan. Ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jahaz, Kedemot Mephat, Kiriataim at Sibma. Kasama pa rin ang lungsod ng Zaret Sahar na nasa Buron sa gitna ng Libis, ang lungsod ng Bet Peor, ang mga libis ng Pisga at ang Bes Jesimot, ang lahat ng lungsod sa mataas na kapatagan at ang lahat ng bayang saklaw ni Haring Sihon na hari ng Hesbon. Tinalo siya ni Moises pati ang mga hari ng Midian na sina Ivai, Requem, Zur, Hur at Riba. Ang mga haring ito ay sakop ni Haring Sihon at naninirahan sa lupaing iyon.
Kabilang din sa mga pinatay roon ng mga Israelita ang manghuhulang si Balaam na anak ni Beor. Ang ilog Jordan ang hangganan ng lupaing napunta sa lipi ni Ruben, ayon sa kanilang angkan. Ito ang mga lungsod at mga bayang napunta sa kanilang mga angkan at sambahayan. Binigyan na rin ni Moises ng kani-kanilang bahagi sa lupain ng bawat angkan sa lipi ni Gad. Napunta sa kanila ang Jazer, ang buong Gilead at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aroer na katapat ng Raba. Sakop nila ang mga lupain buhat sa Hesbon hanggang Ramot Mizpah at Bethonim at buhat sa Mahanaim hanggang sa nasasakupan ng Lo-debar. Sa kapatagan naman ng Jordan, ang sakop nila ay ang mga lungsod ng Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukot, Zafon at ang nalalabi sa kaharian ni Sihon na hari ng Hesbon. Saklaw nga ng buong lupain ang gawing silangan buhat sa ilog Jordan at tuloy sa lawa ng Galilea sa gawing hilaga. Ito ang mga lungsod at bayang ibinigay sa mga angkan ng lipi ni Gad. Binigyan na rin ni Moises ng bahagi sa lupain ng mga angkan na kalahati ng lipi ni Manases. Sakop nila ang Mahanaim at ang buong teritoryo ni Haring Og sa lupain ng Bashan. Kasama rin ang lupain nila ang 60 bayan ng Bashan na sakop ng Jair. Sakop rin nila ang kalahati ng Gilead at ang mga lungsod ng Astaroth at Edrei sa kaharian ni Og sa Bashan. Ito ang mga lupaing ibinigay sa mga angkang bumubuo ng kalahati ng angkan ni Makir na anak ni Manases. Ganito ipinamahagi ni Moises sa mga lupain sa silangan ng Jericho at ilog Jordan noong sila'y nasa kapatagan ng Moab. Ngunit hindi niya binigyan ng lupa ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel.